message sa akin, bro, tuloy mo lang ang iyong pag-expose. Sobrang naapektuhan na yung tulungan nila. Abay, dapat lang. Ngayon, kung kayo magpapatuloy sa pagtulong dyan sa samahan na yan, problema nyo na yon. Ang sinasabi ko lang, kung tutulong kayo, i-priority nyo yung pamilya nyo. Opo, iba din po yung property sa Tagaytay. Panis po yung property sa Tagaytay, mga kapatid. Yung property lang po sa La Vista, 1 billion more or less ang market value po nun. Million-million lang naman po ang halaga nung sa Tagaytay. Kaya wag nyo pong masyadong pansinin yung nasa Tagaytay, mga kapatid. Mas mahal po yung property na nasa La Vista. Test din po ng faith ito eh. Kasi alam nyo po yung marami kang maiiwan, pamilya mo, negosyo mo, mga activities mo, mga transactions mo. Na-realize ko bandang huli, pwede ko palang iwanan yung negosyo ko. Alam nyo po yun, na before po hindi ko magawa eh. Ngayon, para naging tamad ako. Kasi pwede po pala eh. Proud na proud kami, sabi namin kay Kuya. Kuya, nakatapos na po kami. Nakasikwenta na po kami. Tapos na po kami. Sabi ni Kuya, ano tapos na? Hanggang sa 1,000 taon yan. May mga kliyente rin po ako na tumatawag sa akin about nga po sa mga projects. Kaya lang, nung nag-start na nga po talaga ako ng loop, habang tumatagal, doon ko po naramdaman na may nawawala doon sa negosyo ko. Kasi busy nga po dito sa loob. Minsan, 2 linggo po kaming wala. Kaya pagbabalik ko, kailangan masikaso. Next week, ilang linggo lang pagitan, kailangan po namin umalis ulit. Kaya meron din pong pangamba. Kasi po, meron po akong pinag-aaral kaming mag-asawa na 2 kolehiyo. Sabi ko, sa woodworkings po kasi ako, sabi ko, pagka sumama ko sa loop, matitigil ang aking trabaho. Hindi ko naman po pwedeng ipasa sa asawa ko yung woodworkings dahil ako nga po yung gumagawa. Sabi ko, sa misis ko, kinausap ko siya, sasama ako sa Philippine Loop. Sige. Kaya lang, paano yung anak natin nag-aaral ng kolehiyo? Saan sila kukuha ng ibabaw nila? 10 buwan lang naman. 10 buwan? Mahaba-haba yun, 10 buwan. Sabi ko, nakauuna na ako at saka isa pa, gawain din. Pasinungalingan mo ako ngayon, Glenn Pamintuan at Nedy Espanyol. Hindi ba nagkakangkangan kayo sa pasalamatan? Nasaan ang dangal nyo ngayon? Nasaan ang dangal nyo ngayon? Yung ibang mga alam ko, ayoko munang sabihin. Yung mga na-expose natin, unti-untiin natin yung mga ine-expose natin sa kanila, mga kapatid. At merong nag-message sa akin, bro, tuloy mo lang ang iyong pag-expose. Sobrang naapektuhan na yung tulungan nila. Abay, dapat lang. Ngayon, kung kayo magpapatuloy sa pagtulong dyan sa samahan na yan, problema nyo na yon. Basta ang akin, ang sinasabi ko lang, kung tutulong kayo, i-priority nyo yung pamilya nyo. Yung perang pinagpaguran ninyo, i-priority ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong sarili. Dahil yung napakarami na nilang property, mga kapatid. Sobrang dami. Alam nyo po ba, yung KD Rock, noong nandoon po ako,
roughly more than 150 hectares. Ganun po kalaki ang KD Rock noong pong nandoon po ako. That was 2021 or 2022. Ganun po. Kasama po ako ni Brad Don Capulong na nagbayad dun sa panibagong karagdagan na lote na katabi noong KD Rock. So, baka nga po ngayon mahigit ng 200 or 300 hectares na po yung KD Rock, mga kapatid. Kaya, alam niyo po mga kapatid, wag po kayong mag-agalit sa akin. Unang-una, kaya ko po bilyonaryo na ba si KDR? Opo, biruin mo yung lampong property sa La Vista, ang market value nun, kung hindi ako nagkakamali, is more or less 1 billion pesos. Yung pong property sa La Vista, mga kapatid. So, ngayon, para magkaroon ka ng property na ganun, talagang bilyonaryo ka. Baka nga po hindi lang po bilyonaryo ngayon si Daniel Rason. Biruin mo, walang humpay na pa-target, walang humpay na pa-concert. Saan mo dinadala ang pera ng mga kapatid, Daniel Rason? Mahiya ka nga. Nakakahiya ka. Kaya alam nyo, dapat ipa-sensationalize nyo itong ibang mga video ko, mga kapatid. Makarating sa Senado, makarating sa gobyerno para imbestigahan din itong iglesia ni Daniel Rason. Bakit? Mga kapatid, napakaraming pera na nawawala. At bakit ngayon ang KD Rock ay nakapangalan sa inyo? Hindi ba dapat ang mga property na pinagtulong-tulungan ng mga kapatid ay nakapangalan sa iglesia? Bakit ang 80% ng pagmamay-ari ay na kay Arlene Rason na Payuki? Opo, iba din po yung property sa Tagaytay. Panis po yung property sa Tagaytay, mga kapatid. Yung property lang po sa La Vista, 1 billion more or less ang market value po nun. Million lang naman po ang halaga nung sa Tagaytay. Kaya wag niyo pong masyadong pansinin yung nasa Tagaytay, mga kapatid. Mas mahal po yung property na nasa La Vista.